Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, hala, nag-iyakan na walang kawala, lumabas na. Ito mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Pambare 4 mga kababayan. Pam's team swimming on its own amid transition. 5 days before assuming office, Cebu Governor-elect Pamela Barrecuatro started on Wednesday. Stated on Wednesday, June 25, 2025, that her camp was still waiting essential documents from outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Nako mga kababayan, hanggang sa ang tawag dito, hanggang sa pagpasa ba naman, pag-turnover, yan mga kababayan, hanggang sa pag-turnover ng mga mahalagang dokumento, talagang itong si Garcia ay talagang ayaw paawat mga kababayan. Baka gusto niya, siya pa rin ang maging governor ng Cebu, no? Ano po, panawagan po kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kaibigan or talagang supporter po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Pwede bang sabihin nyo naman dito kay Pambare 4 na kay Garcia, no? Gwendolyn Garcia, na irespeto naman at bilis-bilisan ang pagbigay ng mga mahalagang dokumento dito kay Governor-elect Pambare 4. Ano kayang mga dokumento yan? Baka riniretoke pa ha? Yan ay opinion lang natin mga kababayan. Baka may minama ni obra pa yung mga sinasabing essential documents. Ipasa nyo na po yan at umalis na kayo dyan sa pwesto ninyo. Talo kayo no? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo lang po. At ito pa, former President Duterte. Ito po ang sabi dito na ICC mga kababayan. ICC as PH government protect witness versus Rodrigo Duterte. Aba. The International Criminal Court has asked the Philippine government to provide protection to witness who will testify against former President Duterte as he faces crimes against humanity charges in the Netherlands. Totoo ba ito? Hindi kaya ito fake news mga kababayan? Although it is coming from the Philippine Star mga karibin natin, no? Pero ang tanong nga dito, kailangan ba silang matakot? Kung totoo ang kanilang sinasabi, hindi po nila kailangan matakot, di ba? Ang natatakot lang yung mga nagsisinungaling, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, sabi po dito, ito may dalawang picture po dito, no? Sabi po dito ni Sir Jason ang dalawang uri ng kahulugan ng pagyuko, yung pagbaw, pagkilala o respeto at isang pagpapakitang tao o pagkukunwari lamang. Ito pong pagyuko ni former President Duterte. And it is showing us respect, no? Respeto po yan. Pero ito naman pong pagyuko ni President Bongbong Marcos Jr. Wherein sa sinasabi po dito ni Sir Jason pagpapakitang tao or pagkukunwari lamang. And maybe mga kabayan, itong pagyuko ni President Bongbong Marcos ay pagkukunwari lamang ito. Kaya nga nasasabi natin sa last vlog po natin mga kabayan, baka drama lang po ito. Sa kadami-dami ng nakuhang ganito, tuni-tunilada, wala man lang nakuha ni isang tao, na aresto na isang tao na pwedeng managot
Wala pong mananagot dito, mga kababayan. Ay nako. Wala pong taong mananagot dito. Walang sindikatong mabubuwag. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan sa dalawang klase ng pagyuko? No? Kung kayo po ang mapapipiliin, mga kababayan, anong pagyuko itong ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Pagkilala or pagrespeto? O pakitang tao lamang? Alright? Ito pa, mga kababayan, ito naman si DOJ Secretary Boying Rimulya, ililipad sa Netherlands. DOJ bibitbitin mga testigo versus Digong. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na humingi ng tulong ang International Criminal Court sa Department of Justice sa pagbiyahe ng mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Napako, ipakilala niyo naman muna, no? 'Di ba? Ipakilala niyo naman po muna sa taong bayan, sa mga Pilipino, yang mga titistigo. Baka kakilala yan ng kapitbahay nila at iba, tulad ni Aling Sheila, 'di ba? Oh, kaya nararapat muna na ipakilala niyo, magpa-press-con kayo, total magaling naman kayong magpa-press-con. Tapos na pala yung audition ninyo, no? Bibit-bitin nyo na sa dahig yung mga nag-audition na mga testigo di umano, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, pwede bang ipakilala nyo muna sa publiko yan? Baka kasi may kapitbahay na nakakakilala dyan, no? At sabihin, ops, teka lang, may foul, di ba? Hindi yan, nung nakaraan pa yan, panahon pa ni di ba? Katulad po ng nangyari kay Aling Sheila. Siyempre, di ba? Kailangan pong, kilatisin muna ng taong bayan. Sayang naman, yung pamasahe niyan, di ba? Sayang naman yung oras na gugugulin yan kung hindi rin maging effective, yung mga script ninyo. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto pa, Vice President Sara Duterte, eto I am the front runner in the presidential race in 2028. The survey shows that. And I think they want to eliminate the front runner. Correct. Totoo po yan, no? Yun talagang ginagawa nila. Kasi, biruin mo, dito po sa lugar ni Tamba, ineliminate din yung kalaban niya bilang congressman, di ba? Representative dyan sa sa lugar nila, sa Leyte. Disqualified, mga kababayan. Walang kalaban si Tambalusnos. That's why, maybe that is also their plan, no? I-disqualify itong si Vice President Sara Duterte para wala nang malakas na kalaban pagdating po ng 2028. Diba? Pero, hindi na po sila, hindi po sila magtatagumpay. Dahil ngayon pa lang, bistado na po ang kanilang mga plano, bistado na po ang kanilang mga drama, wala nang naniniwala sa kanila. Alright? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito ang matindi. Sa kabila po ng pagbabawas ng pondo ng ito po ang sabi ng Dare to Us. Sabi po dito, isipin po ninyo ang buong budget ng OBP for 2025 ay 733 million. Still, their services are felt. Nararamdaman pa rin yung kanilang serbisyo. Binawasan kasi ng Congress by 1.297 billion. Dako, ang laki-laki, no? Samantalang ang communication expense budget ng House of Representatives ay 1.890 billion for footage. Ako naman. Telephone and internet. Isang expense account lang yan. Pero sobra doble than OBP's budget. Kung ganun pala, mga kababayan, isipin nyo, communication expense budget of the House of the Representatives, 1 billion mahigit. Samantala, pahirapan pa itong 733 million na ibinigay nila
kay Vice President Sara Duterte. Pero ramdam po ang tulong ni VP Sara. Alam na saan kaya napupunta. Sa bagay na inano dito break down no kung saan mapupunta itong 1.890 billion. Napupunta daw yun sa postage, okay? Postage pala, postage, telephone and internet. Grabing internet. 1 billion na. Grabe. Okay, well anyway, sila may hawak ng budget, maybe kayo na pong bahala. Ano pong masasabi nyo dyan mga ka-review natin ha? Sobra-sobra naman siguro yung 1.890 billion para lang sa telepono ninyo at internet. Di ba? Grabe, grabe. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadaan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila minadali at manguna sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte para lang di umano masira at mababagsak at di na makatakbo pa sa darating na 2028 national election at tila nangarap na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Oo nga mga ka-review natin, no? Ang dami pong nagko-comment ngayon na congratulations daw President Risa Hontiveros for 2028. Ayan, ha? Marami po ang naghihinala sa mga galawan ni Senator Risa Hontiveros. Pero teka lang, ha? Lumabas po si Alias Rene at dinidiin po si Presidential Risa Hontiveros. Nako, ha? Bagsak, wasak at durog ang pangarap ni Risa Hontiveros na maging presidente sa 2028 mga kabayan dahil po dito. Dahil si Risa Hontiveros po ay binayaran pala itong si Alias Rene mga kababayan. Pinansagang PhilHealth Queen ng bayan na si Risa Hontiveros. Isa pa po yung PhilHealth mga ka-review natin. Talagang siguro ko, eto opinion lang natin to. Talagang medyo may experience talaga pagdating sa pambabayad, panunuhol, no? Babribe itong si Senator Risa Hontiveros. Kasi 'di ba sa PhilHealth mga kababayan, we can see it as a bribe, 'di ba? Yung mga pinamudmud niyang mga bilyones, diyan sa PhilHealth. Tila mukhang binalikan ng matinding karma matapos lumantad ang isang testigo na siyang tila gumimbal sa taong bayan at sa mundo ng politika. Pinakaiingatan at tinatagong baho di umano ng PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros tila nabunyag na sa publiko. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nangunguna si Risa Hontiveros sa gustong mapabagsak at masira ang vice-presidente na si Sara Duterte upang wala nang maging hadlang pa sa kanyang pagtakbo di umano sa paparating na 2028 national election at sa di umano'y pinakaasam-asam na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ang nagmamalinis na si Risa Hontiveros tila may tinatago di umanong kabulastugan at baho matapos lumantad na ang kanyang fake witness at tahasang walang takot na kumanta na sa publiko at inisa-isa pang isiniwalat ang buong katotohanan at tila yari itong si Hontiveros ang Queen ng bansang Pilipinas. Tila nagkatotoo na nga ang kasabihan, ang karma di gyud magsaba. Narito ang buong pagpapaliwanag at pagbibigay opinyon ng sikat na DDS vlogger. Panoorin natin ang full video. Naaalala nyo nung binanggit ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Ito na po. Naglalabasan na ang mga video. Isa sa mga video na talaga namang hawak ng kung sino man. Mamaya pag-uusapan natin yan. Eto na. Eto na. At marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna pag-usapan natin. Yung a time of reckoning.
na sinasabi ni BP Sara. Yung pangapaninira sa mga Duterte, merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglinisan lang dyan. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Ontiveros, di umano. Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Di umano. Yung binahay ni Risa Ontiveros, dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So sisimulan na po natin agad. Ito, pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Ontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Naku, talaga namang maisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito, dahil meron ng anomalya itong itong si Risa Ontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Di umano. Pero eto na naman, meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may So yan na nga bang sinasabi ko mga kabayan, yung parang yung ugali niya doon sa PhilHealth, no, na parang pinabribe niya, di ba? Namimigay siya, nanunuhol siya. For example lang sinasabi ko mga kabayan, no. Kasi namigay siya ng mga bilyones doon po sa bilang pa-birthday, mga kung ano-ano lang, di ba? Sa mga opisyal ng PhilHealth. Ngayon, dito naman sa Senado, eto, sa bagay, hindi naman lingid sa ating kaalaman na ganito talaga magtrabaho sa Senator Risa Ontiveros. Tanim witness, di ba? Oh. Gaya ni magkaisa lang naman ng kulay ito eh. Kaya po si Trillanes po yata ang teacher, no? Ni Ontiveros pagdating po sa paggawa ng mga kalukuhan. Oh. Diba? So anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa video ito? Ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa maglalabaw na tao.